Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Kristo, hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Binasa lamang po namin sa aklat na kinatitipunan ng mga pastoral letter ng mga naging papa ng Iglesia Katolika. Matagal na ito na modus ng mga ministro ni Felix Manalo. Gamit ang aklat na Papal Encyclicals. Sinabi daw sa aklat na ito na ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano. At may nadali din sila na mga inosente kaugnay dito. Pero alam niyo mga kapatid, alam naman natin na si Senador Marcolita taas noo na ipinagmamalaki niya na siya ay Iglesia ni Cristo, di ba? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero kahit si Marcolita sa ating talakayang ito, magugulat talaga siya sa mga argumentong nagkontra-kontrahan sa Iglesia ni Cristo. Imagine, ang Iglesia Katolika ay itinatag daw ni San Ignacio, obispo ng Antioquia. Pero, sa isang banda naman, sa aklat ni Felix Manalo, ang sulo, itinatag daw ang simbahang Katoliko ni San Ignacio, ikalawang sentury. Pero meron namang isang aklat ni Felix Manalo na nagsasabing, si Constantino daw ang nagtatag. At maliban kay Constantino, 4th century yan. Meron pang isang aklat na nagsabing si Emperador Justiniano daw ang nagtatag noong ika-6 na siglo. Meron pang Pasugo Magazine nila na nagsabing ang mga obispo daw ng simbahang Katoliko ang nagtatag. Kailan? 1870 sa Vatican Council. Mga kapatid, kung napansin ninyo, ang nagkontrahang banat at patutuo ng INC na tatag ni Felix Manalo, nitong nagkakaibang opinion para pasinungalingan ang simbahang Katoliko. Kaya, tuloy, grabe, malubhang kontradiksyon. Imagine, iba't ibang taong tinutukoy na founder sa simbahang Katoliko. Iba't ibang pizza, kailan na itatag. At iba't ibang paliwanag. Ibig sabihin, wala silang isang consistent na aral. Kung totoo ang isa sa tinutukoy nilang founder sa simbahang Katoliko, edi mali yung iba. Kung lahat naman ay ginagamit depende sa kanilang argumento, habay, hindi ito doktrina, kundi palipat-lipat na depensa. Ang hirap talaga pag ang tunay na iglesia ay talagang pipilitin nilang gigibain sa kanilang propaganda kahit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang kamatayan hindi makapanaig sa iglesia. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Kung maari, huwag niyong kalimutang i-subscribe dahil nahack ang Factbusters PH ni Kaburnok at dahil nasaktan talaga sila sa mga pagtalakay ni Kaburnok, pagbunyag at pagsagot
binura ng hacker ang channel ni Kaburnok. Kaya may bago mga kapatid, tulungan natin si Kaburnok. I-subscribe ninyo, nasa link natin, descriptive title mga kapatid. At ang pangalawa kong channel, nasa link din. No? May mga pangalawang channel tayo dahil may mga intelligence na info mga kapatid na pinagsikapan talaga nila. Channel ni Father Darwin at akin ay mabura. No? So, huwag kalimutan subscribe si Kaburnok at huwag din kalimutan kung bago pa lang kayo sa ating channel na pindutin ang like sa ating live. Malaking tulong na yan sa ating channel. Mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating evangelization mga kapatid. Sa anong paraan? Di man kayo CFD, pero sa pamamagitan ng pag-share sa ating mga video sa mga kapwa Katoliko at kahit na sa hindi mga Katoliko, yung mga nahikayat sa aral na tatag lamang ng tao, no? Lalo na itong ginagawa ng mga miyembro ng INC na paggamit lang sa aklat Katoliko mga kapatid, ito, sa matagal ng panahon, papal encyclical pa ang ginagamit pagkatapos ang simbahang Katoliko sa konklusyon nila, hindi daw Kristiyano. Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Kristo, hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Binasa lamang po namin sa aklat na kinatitipunan ng mga pastoral letter ng mga naging papa ng Iglesia Katolika. Yan. Binasa lang daw nila dito sa aklat na ito. Ang mga pastoral letters daw na kinatitipunan ng mga pastoral letters sa simbahang Katoliko. So, ang tanong, tama ba ang lohika ng mga ministro ni Felix Manalo sa paggamit kahit na yung sanggunyang nila? Yun talaga ang kanilang paraan sa pangangaral laban sa pananampalatayang Katoliko. Pero, nasubukan nyo bang itanong mga kapatid? Di nyo ba napansin na sa daming mga siktang sumulpot sa ating panahon ngayon, meron pang grupong Satanism, merong Islam, at grabe ang banat ng mga balik Islam. Pero wala tayong nakita na may mga ministro ni Felix Manalo humarap sa isang debate, lalo na sa grupo ng balik Islam. Di din natin mapansin mga kapatid na may mga ministro ni Felix Manalo na binanatan ang maling doktrina sa Satanismo na itinatag ni Anton LaVey. Di po ba ang Satanism, meron din silang sariling imahe. Kung si Felix Manalo may imahe, tansong imahe, ang Satanism may tansong imahe din. At ang kanilang imahe ay si Baphomet. Pero, napansin nyo ba na binanatan yan sa mga ministro ni Felix Manalo? Di ba wala? Hindi nila ginawa yan, maliban lang sa simbahang Katoliko. At itong pag-chap-chap nila sa mga aklat Katoliko mga kapatid, na maling
pagsipi sa papal encyclicals. Makita lang nila mga kapatid ang Iglesia ni Cristo sa mga aklat Katoliko at lalo na sa papal encyclicals, abay, parang squatter na. Kung gagamitin lang natin ang common sense, di na makapasa. Imagine, ang Iglesyang Tatag ni Felix Manalo pinatunayan sa aklat at sa Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Kaya, itong ginagamit nila mga kapatid na papal encyclicals, ito ay koleksyon ng mga sulat ng mga Santo Papa. Hindi ito diksyonaryo na may definition sa salitang Kristiyano. Kung may ganyang pahayag man na binasa nila sa papal encyclical mga kapatid, na ang hindi kabilang, batay binasa nila, ng Iglesia ni Cristo Church of Christ ay hindi matatawag na Kristiyano. Hindi ibig sabihin na pinatunayan sa aklat na ito ang Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Ang aklat na ito, nauna nating tinatalakay, ang Iglesia ni Cristo, walang iba kundi ang Simbahang Katoliko. Kaya nga, sa Catechism of the Catholic Church natin, 811. Anong sabi? This is the sole Church of Christ in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. So ang tanong mga kapatid, ating lilinawin ito dahil matagal ng panahon, ito talagang ginagamit ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Anong iglesia ang tinutukoy? Alam nila yan dahil meron silang iniiwasan. Sa konteksto ng papal encyclical, ang tinutukoy na Church of Christ o Iglesia ni Cristo, founded by Christ, walang iba kundi ang simbahang Kristiyano na ang kabuuan ay ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kung ipatuloy natin pagbasa, therefore, hindi ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noong 1914. Kaya malaking kamalian ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo na ipipilit nila mga kapatid ang kanilang sariling pangalan na Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang kanilang samahan sa terminong ginagamit ng papal encyclical sa theological na kahulugan. Di po ba? Anong tawag diyan? Squatter. At hindi lang, yung tinatawag na palusot na paikot-ikot, circular reasoning. Bakit? Dahil pwedeng gamitin ng mga INC ang lohika na ito pero mali. Ano? Dahil nabasa nila ang papal encyclical, ano ang nagkasulat sa papal encyclical, kaya may konklusyon sila, balikan natin. Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, the Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika. Ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Cristo, hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Yan ang kanilang konklusyon mga kapatid. Dahil mabasa diyan. Kaya pwede nilang gamitin na lohika sa pandibate. Tandaan ninyo na ang Iglesia ni Cristo ay kabilang. Ang Kristiyano ay kabilang sa Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo ay ang INC. Sa makatuwid, ang hindi INC, hindi Kristiyano. Therefore, ang Katoliko, hindi Kristiyano. Batay sa aklat na ito. Palpak na lohika. Bakit palpak na lohika? Hindi ko mo, nakapangalan Iglesia ni Cristo,
ay sila na ang tinutukoy. Naalala ninyo, noong sumikat ang palabas na Tarzan, kahit aso, pinangalanan ng Tarzan. Dahil ba katulad sa pangalang Tarzan na aktor sa salidang o palabas na Tarzan, yung aso naging aktor na? Ganon din ang Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Ginamit lang nila, mga kapatid, ang pangalan na Iglesia ni Cristo at pilit nila na itago ang katotohanan na sila'y tatag lamang ni Felix Manalo 1914, Punta Santa Ana, Manila. Kaya nga sa kanilang mabasa diyan sa kanilang rehistrasyon, Securities and Exchange Commission, Quilos Fundadores de esta Asociación, Son Felix Manalo, that the founders of this organization are, isa na si Felix Manalo. Kaya, palpak na lohika plus ginamit Manila ito na ang tinutukoy ay ang simbahang Katoliko na tunay na Kristiyano, na tunay na Iglesia ni Cristo. Bakit palpak ang lohika nila? Dahil ipinagpalagay nila agad ang konklusyon nila simula pa lang, mga kapatid. Taliwas ito sa doktrina at sa kasaysayan. Bago pa man ay itatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo 1914, Punta Santa Ana, Manila at ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission, Quilos Fundadores de esta Asociación, Son Felix Manalo. May mga Kristiyano na sa loob ng 19 na siglo. May mga martir na, may ama ng simbahan, may konsilyo at Biblia na idiniklara ng simbahan, no? Sa pamamagitan ng pinagsikapan ng mga unang Kristiyano, ang simbahang Katoliko. Kung tama ang argumento ng INC na tatag ni Felix Manalo na wala pang Kristiyano noong hindi pa na itatag ni Felix Manalo, ibig sabihin walang Kristiyano mula sa taong Anno Domini 33 AD hanggang taong 1914. So, ibig sabihin si San Pedro, si San Pablo at ang mga martir at maging ang mga sumulat sa Biblia, hindi pa Kristiyano dahil hindi pa natatag ni Felix Manalo 1914, Punta Santa Ana, Manila. Di po ba? Ano ang batayan sa Biblia sa pagiging Kristiyano? Di ba? Ayon sa Biblia, ang pagiging Kristiyano ay sumusunod hindi kay Felix Manalo, kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. At siya ay tumanggap ng binyag sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. So, naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo na tagapagligtas. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. So, lahat ito ay taglay sa simbahang Katoliko. Ang hindi Kristiyano ay yaong hindi tinatanggap ang ating Panginoon Jesucristo na tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi yung mga sumulpot lamang sa bagong panahon. Di lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa dahil gusto nila kahit na footnote, ginagamit nilang referensya. Sa paraphrase on the New Testament, ginagamit natin ito, mga kapatid. Ito kasi ang mabasa. Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin, and full of the Jews, how much more when they shall became Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Mga kapatid, paraphrase yan ni Richard Baxter. Kaya, hindi sabihin, hindi wasto na sabihin hindi Kristiyano ang
mga Katoliko, ang simbahang Katoliko, lalo na kung mismo ang di-Katolikong ministro tulad ni Richard Baxter ay kinikilalang Kristiyano ang simbahang Katoliko. Sino ba itong si Richard Baxter? Bakit ginagamit natin yan? Dahil kung Katoliko ang referensya, sasabihin nila na bias yan. Isang protestanting pastor yan, isang theologo, isang Puritan. Hindi yan Katoliko. So, madalas critical siya at grabe din ang kanyang tuligsa sa aral ng simbahang Katoliko at sa Roma. Kaya mahalaga at mabigat mga kapatid ang kanyang salita bilang independent writer, independent witness sa paraphrase on the New Testament na siya mismo ang may akda nito, Richard Baxter. Ipinaliwanag niya. Nabasa na ninyo. Romans chapter 11 verse 12. Ano ang kanyang paniliwanag? Balik natin pagbasa mga kapatid. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin, and full of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Napaka-linaw ang nakasulat sa paraphrase on the New Testament na ang may akda ay si Richard Baxter, hindi Katoliko. So dahil hindi siya Katoliko pero siya ay critical sa mga aral ng simbahang Katoliko, kaya ginagamit natin ito mga kapatid na batayan dahil para kay Richard Baxter, ang Katoliko ay bahagi sa Christian Church. Hindi niya itinuturing na hiwalay o hindi Kristiyano ang simbahang Katoliko. Ang salitang Katoliko na ginagamit niya sa original na kahulugan nito na universal o pangkalahatang Iglesia ni Cristo tumutukoy sa simbahang Katoliko at hindi sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Ngayon, kung gamitin natin at sundin natin ang lohika kaugnay dito. Kung sasabihin sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, na hindi Kristiyano ang Katoliko. Alam nyo mga kapatid, may tatlong problema ang Iglesia ni Manalo. Ano yung tatlong problema dito? Una, sinasalungat nila itong paraphrase on the New Testament sa isang protestanteng author. Hindi pro-Katoliko, ngunit malinaw ang tawag niya na ang Iglesia Katolika bilang Catholic Christian Church. Pangalawa, binago nila ang kahulugan ng Kristiyano samantalang ang pamantayan bilang Kristiyano ay naniniwala sa ating Panginoon Kristo, tunay na Diyos, tunay na tao. So therefore, sila natatag ni Felix Manalo ang hindi tunay na Kristiyano. At hindi lang yan. Ano pa ang problema? Magkaproblema sila sa aklat ni Felix Manalo mismo. Ano ang nakasulat sa aklat ni Felix Manalo? Ito ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ni Felix Manalo. Ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ay unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano o Kristiyano ginamit. Ito ang nagpakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Ano yan? Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ano daw?
ang mga Kristiyanong ito, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mismo ang sulat ni Felix Manalo, sinasalungat nila. Kaya mga kapatid, may argumento sila dito. Hindi. Yung 325, ayon sa kanilang argumento, laro na sa grupo ng itong The Revealers, yun daw mga kapatid, sundan natin ang kanilang argumento ha, yun daw para sa kanila, 325, sumulpot ang simbahang Katoliko. Yun ang kanilang argumento. 325 lang daw sumulpot. Hanapin natin yung pahayag nila kaugnay diyan. Imagine, 325 sumulpot para sa kanila ang simbahang Katoliko. Hanapin natin muna yung pahayag na ito mga kapatid. Tingnan natin, isa-isahin natin itong sinabi nila. Totoo ba ang pahayag ng mga ngaral na ito na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika ay sumulpot lang daw. Kailan? 325. Sino nagsabi? Ang mga ngaral ng INC. Pero pagpatuloy natin ang pagtalakay siguro mamaya mga kapatid, kaugnay dito ang tabayanan ninyo, no? Isa-isahin natin yung mga mali-maling aral ng INC. Isa-isahin natin mga kapatid. Mali-maling founder na tinutukoy nila. Isa-isahin natin yan. So maraming salamat. Analisa Uso, watching from Houston, Texas, si Giovanni Valioso. Sa lahat ng mga pumasok ngayon, no? So, yan. Para sa mga kapatid natin sa INC na nasaktan sa ating pagsagot, sorry. Pero, sana tiisin ninyo. Dahil tulad sa sugat, pag ito'y gamutin ng napaka-epektibong gamot, maramdaman ninyo ang hapdi. Pero sa likod niyan, may kagalingan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito lang, ito nyo lingkod, Brad Windel Talibong.